Dito na naman tayo nagbabalik. So, ipagpatuloy natin yung topic natin kahapon mga idol about sa diode. So, magpapakita ko ngayon mga idol ng pictorial ng diode, yung actual na diode at saka kung paano siya ititister ng mga dalawang klaseng multimeter. So, ito yung mga diode idol. So, ito yung mga diode idol. May dala akong sample dito mga idol ng diode. Katulad dito maliit. Ito ay isang type na sabi pa ay Mungo type daw mga diode. Mungo siya. Ginagamit ito din sa alternator sa neutral na side. Tapos yung parang pinaka-supply niya sa IC regulator. So i-discuss natin din yan mamaya idol. So ito naman mga idol, diode din ito. Ito may guhit sa kabilang banda. Ito may guhit siya dito banda. So ibig sabihin yan idol, parang indication siya na positive dito banda. Doon sa kabila negative. Ito talaga yung pinaka sa charging ng alternator mga idol. Ito yung naghihiwalay sa sa positive at sa negative. Kaya nagkaroon ng positive negative yung alternator na sinasabi kasi kung pag-isipan natin, intindihin natin sa yung tawag na alternator. So ibig sabihin alternating current ang lumalabas diyan. Kaso nga lang dinadaan siya dito. Kaya nagkakaroon siya ng polarity. So nagiging DC na siya, direct current. Pero ang pinaka-main talaga sa alternator is alternating current ang nagpo-provide ng kuryente. Huwag na muna tayong magpo-focus doon sa winding ng alternator mga guys. Dito lang muna tayo mag-focus sa diode para maintindihan nyo kung ano talaga ang function nitong mga diode na to. Kung ano ang kanyang ginagawa dyan sa loob ng alternator. So ito guys, bali yung discuss ko sa inyo kahapon, bali ito, katulad nito, 6 na yon. Ito yung actual na diode guys sa alternator. Halimbawa na lang ito ay sabihin natin na positive base. Dito na side ito. Positive base siya. Ito. Halimbawa ito positive base. Tapos itong banda naman dito is negative base naman ito. So ginagawa lang pareho lang ang diagram or symbol ng diode kasi ganyan naman talagang symbols ng diode, pero kung i-actual mo siya pareho-pareho lang ng forma din, kaya lang nagkaiba dito yung tatlo. Dito ang positive, ito ang positive niya, tapos ito ang negative. Yung tatlo namang diode niyan, dito ang negative, so ito naman ang positive. Ayan. So pag titesting nitong diode guys, dito ganito lang yun mga guys. Positive probe at negative probe. Kung i-check natin ang anong klaseng diode ito guys, ganito lang yun. Test probe muna tayo guys. So ayan, kita nyo naman, nakita ba ito? Niyaga. So isi-set nyo lang dito guys sa ohms. Makita nyo na yung yung pointer niya na tumatakbo dito sa ohms na side. So ganito lang siya guys. Halimbawa na lang ipapalagay natin na yung negative side niya, yung base niya. Tapos dito sa dulo, yung positive. Pero hindi tumatakbo siya. So ibig sabihin, baliktad guys. Ito yung positive, ito naman pala yung negative. Ayun guys. Tumatakbo siya. Kung ayaw naman siyang tumakbo, kung ayaw umangat itong analog na to, kahit balik-baliktarin mo, so ibig sabihin sira siya, open ang pagkasira. Kung tumatakbo naman ang baliktaran, halimbawa dito tumatakbo, tapos pag ganyan mo tumatakbo din, so ibig sabihin short din siya, sira din, kaya hindi na siya pwede gamitin. Katulad dito guys, itong Mungo type, ganun din ito. Wala namang signs na kung saan ang negative at saka positive. So ititester nyo lang ng ganyan. So hindi tumatakbo, hindi kumikilos yung ating tester. So pag binaliktad mo naman, ayan tumatakbo guys yung tester. So ibig sabihin, ito yung negative, ito naman sa kabila yung positive. Bakit? Ayan, positive ito na side, negative ito na side. So ganon din, kahit anong diode ang i-testing nyo, ganyan din ang function. So mayroon ako dito guys na isang assembly ng alternator ng diode na buo na. Yun ang tinatawag ko sinasabi ko sa inyo na itong tatlong diode na ito sa isang base lang ito guys, na naka-heatsink. Ito yung positive niya na base kasi dito nagpunta.
So itong sa kabila naman, kung baliktarin natin, ito naman yung negative side sa bismin ng isang diode. Ito naka-bolt ito sa kaha ng alternator, kaya automatic negative na ito sila. So ibig sabihin, yung yung dulo ng yung base ng negative dito sa heatsink, yung dulo positive. Karugtong naman ng itong base niya dito, kasi ito by connection ito guys. Dito din nakadaan dito na yung winding nakakabit, yung mga winding niya dito nakakabit yan dito. So bali connected ito. So bali ito connection dito at saka itong sa kabila. Kumbaga itong connection na ito sa winding guys, ito na yun yung drawing natin noon na ito. Tapos itong dalawa, tatlo ito dito at saka ito. Kaya sabi ko na hindi mo ito sila mati-check isa-isa kung hindi mo tatanggalin itong mga connection dito ng mga wire galing ng winding. Talagang puputulin mo talaga muna ito bago mo maititesting sila, kasi yung winding karugtong lang yun. Kung bagay, kung anong reading dito sa isang diode, ganun din ang reading dito, o kahit saan pare-pareho lang ang reading kasi magkarugtong lang itong winding nila, di ba? Ganun yun. Kung sa Y connection, ganun yun nangyari, ganyan. Ayan, pag naka-connection ito dito, tapos ito naman dito, at saka ito dito naman siya. So kung hindi mo sila puputulin lahat, parang ganun din, naka-connection din kasi connected naman ito yung mga dulo ng winding connected naman lahat. So ibig sabihin, pag mag-testing ka nitong mga diode isa-isa, ay kailangan mo itong tanggalin muna yung mga connection ng galing sa winding para may testing mo lahat ng mga diode. Katulad nito guys, pag ititesting mo ito, halimbawa unahin muna natin itong sa positive na side. So ito, alam na natin ito positive na probe ito, dito ang probe. Tapos i-connect natin dito sa connection ng winding, ganyan. Dito, ayun, tumatakbo siya. Ipakita siya. So ito, ganito rin. Tapos dito, ganun din. Ayan, pag kung binaliktad mo yung test probe mo, tapos pag tumatakbo yung tester, so ibig sabihin, sira itong diode na yan. Kung saan diode ang tumatakbo, sira. Pero pag ganyan na wala, ganito wala, tapos ito sa dulo, ganun din, wala din. So ibig sabihin, goods itong mga diode na ito sa side ng positive. So dito naman tayo sa negative guys. Dito tayo mag-testing sa negative. Itong base na ito, itong heatsink na ito is negative. So ito naman titestingan natin. Naka-probe siya, nakadikit yung test probe sa negative. Tapos dito naman natin siya titestiran. Ayun, tumatakbo yung tester. Dito ang kanyang ground. Ayan, tumatakbo din. Tapos dito, ganyan din. Pag binaliktad mo ito, pag tumatakbo, sira. Pero pag hindi tumatakbo, so ibig sabihin ayos yung diode niya. Ganyan. Dito naman, ayan, hindi siya tumatakbo. Dito naman, ayan, so ibig sabihin good siya. Goods naman talaga ito kasi bago ito Ipinakita ko lang sa inyo kasi pagbaliktad nyo ng test probe na tumatakbo pa rin, so ibig sabihin sira yung diode na yun. So ganyan lang mag-tester guys ng diode. Siyempre talagang kung tingnan mo ito diode na ito guys, assembly na rectifier, assembly na diode, so talagang mahirap intindihin. Pero pag maintindihan niyo na kung paano mag-tester ng diode at kung ano ang diode at saka paano siya nilagay dito, so madali nyo lang matester. Yun lang ang pinaka-basic. Itong diode, isang diode na ito, titester natin, ganun lang yun. So ibig sabihin hindi siya tumatakbo. Pag pinaliktad mo yung tester, tumatakbo yung tester, so ibig sabihin positive itong base, negative itong terminal na to. So pag gumamit ka naman ng ito guys, itong digital natin na multimeter, ang pagkakaiba lang dito kasi baliktad yung probe. Pag pag nag-testing ka nito, baliktad yung probe. Pag nag-testing kayo ng diode guys, isisit nyo lang ito sa continuity check or sa ohms, pero pindutin nyo lang ng isang beses. Yung sign na yan guys, ito
sa ibabaw, yun ang palatandaan na diode siya. Ayan. Kaya magtitest ka naman ng ganito. Baliktad yung pagka-test niya sa digital sa analog. Halimbawa nito, positive probe, negative probe. Pag sinik mo siya ng ganyan, ayaw tumakbo. Pag check mo ng ganyan, ay nagre-reading siya ng 0.495. So, ibig sabihin, ito yung positive. Ay, ito yung negative, ito yung positive. Baliktad siya sa probe. So, yun ang pagkaiba nila sa digital at saka analog. Baliktad ang probe. So, hanggang dito lang tayo mga tol. Bukas ay ituturo ko naman sa iyo ang pagkoneksyon ng winding sa diode. At kung paano ititesting yung winding kung ayos siya or bad na. So, hanggang dito na lang muna mga idol. Maraming salamat.